Kaugnay ng sinasabing ICC arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa at iba pang issue, kausapin natin si Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir Rafi, good morning. Magandang umaga po sa mga viewers at nakikinig. Opo, sabi po ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque, may ICC arrest warrant na laban kay Senador Bato de la Rosa. Ano po bang latest na hawak na impormasyon ng DOJ kaugnay sa sinasabing ICC warrant of arrest para sa Senador? So sa ngayon po, wala pa po kami nakikita o natatanggap na arrest warrant from the ICC or any warrant for that matter with respect po kay Senator Bato. So until meron po kaming na-receive na warrant, we cannot enforce it, nor can we publish that there is one. Kung matatanggap po ba ito ng DOJ, ano po ba yung mga susunod na hakbang ng gobyerno? Opo, so ang warrant po kasi, as any other warrant that may exist, enforceable po yan ng law enforcement. But considering na ang ICC warrant is a warrant po yan na nagagaling sa ICC, na hindi naman po local court, we'll have to see po, pag-aaralan po namin kung paano natin may implemento kung sakaling nandiyan na nga po yan. Ang commitment lang po ng DOJ is that under the law, meron po tayong tungkulin at responsibilidad sa Interpol bilang state party. So we will assist Interpol in whatever manner it may ask us to do so, in whatever manner we could, as a state party, by virtue of the principle of community of nations. Pero ano po yan, maliban po dyan, Sir Rafi, kailangan po natin tingnan yung RA 9851, yung batas po on international humanitarian law, na sinasabi na dalawa lang ang modes kung paano ma-return or paano surrender ang isang individual sa estado natin. So one of which is surrender, isa po extradition. So yun ang po yung dalawang modes dito. Right now po talagang pag-aaralan po natin paano may implement. But maliban po doon, kailangan din po natin tandaan na may pending po kasi ng mga petition sa Supreme Court. Kung po pwede po talaga ma-implement ng ganyang warrant kung sakaling nandiyan na. So marami po factors into play. Yun na nga po. Paano po yung mga kaso na kahain nga sa korte, mapipigilan ba nito sakaling dumating na yung ICC warrant of arrest? So ngayon po, sir, may yung mga petitions na nakasampa na ihahain na sa Supreme Court, ano po yan nandiyan na po yan. So hindi na po yan pwede galawin. Ang prudent po na gawain ng kagawaran is to hold in abeyance whatever warrant may be issued by the ICC, meaning isuspende muna ang pag-enforce ng warrant kung sakaling nandiyan na habang wala pa pong desisyon yung Korte Suprema on the matter. But marami po kasing factors into play. So nandiyan po yung issue ng na-resolve ba naman ng Korte Suprema, nandiyan yung issue ng commitment natin sa Interpol. So hanggat hindi pa po natin talaga natatanggap yung warrant at kung ano nakasulat doon, ano yung mga charges, hindi po talaga tayo makakapagbigay ng definitive na sagot. Posible po ba makipag-ugnayan muna ang ICC sa inyo bago nila ilabas yung warrant of arrest? Opo sir, of course. So ang makikipag-ugnayan po ICC, maliban po doon ang Interpol din, syempre. So ayan po, dalawa po yan. At tandaan na po natin na kasi under the rules, either the Rome Statute or local law, wala po kasing naka-designate na agency or department kung saan po itatransmit ng ICC or Interpol ang warrant of arrest. So pwede po sa amin ibigay yun, pwede po sa DFA for example, pwede sa DILG. So hindi pa po tayo nakakasigurado sa ngayon. In any case, pag may lumabas pang warrant of arrest, hindi po ito magiging sekreto kapag nailabas na at ibinigay na po sa inyo? Of course, sir. Opo. Wala po sekreto dito. Pag nandiyan na po yung warrant of arrest, it is our duty, assuming po na sa amin po transmit, tungkulin po namin na sabihin na may warrant of arrest na at na kailangan po implemento and enforce ayon po sa batas and ayon po sa international law. May impormasyon po ba ang DOJ sa kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa? Nasa Pilipinas pa ba siya sa mga sandaling ito at minomonitor po ba siya ng DOJ? Sa ngayon po wala pong impormasyon sapagkat hindi naman po kasi pugante, hindi naman po akusado sa ngayon si Senator Bato. So wala naman po kaming mandato na i-arrest siya o hanapin siya sa ngayon dahil nga sa current situation na to. So hanggat nakikita po namin ang warrant of arrest ng ICC, hanggat nakipag-ugnayan na po sa amin ng Interpol o ICC, wala pa po kaming ginagawa.
Wala pa po enforcement na tinutupad. Opo. Paano po tinitingnan ng DOJ yung payo ni Attorney Harry Roque kay Senador De La Rosa na huwag magpa-kidnap? Well, wala naman po kasing kidnap na magaganap, no? Tandaan po natin, gaya po na sinabi ko kanina, under Republic Act 9851, dalawa lang po ang modes o methods by which na a person can be brought to a different state other than his own state. So yan po yung extradition or surrender. Alam po natin na wala pong extradition treaty sa ICC sapagkat hindi naman po estado ang ICC. Isa po siyang tribunal, international entity. So ang natitira pong mode is surrender kung sakali. Yan po yung ayon sa batas, no? So yun lang po yun. Okay. Clear po ang batas natin dyan. Speaking of Attorney Harry Roque, may update na po ba sa Interpol Red Notice na hiniling ng pamahalaan laban sa kanya? Yes, sir. So as of now, sir, we have not received any communication with respect to the ICC's decision or resolution on any request for red notice. So wala pa po with respect to that, wala pa pong development. Mahingi na rin po namin yung inyong reaction. 16 days na lang, Pasko na. Ano po yung paghahanda o latest development sa sinasabing pagpapakulong sa mga big fish kaugnay sa questionable flood control projects bago po magpasko? Opo. So, ang alam po natin is may 5 kaso po na naihain sa kagawaran ng katarungan on the flood control mess, anomalies. So, pending preliminary investigation po yan, pero at this point, submitted na po siya for resolution. Ibig sabihin, lahat po ng ebidensya ng both complainant and respondents ay naisumite na. So, ang trabaho na lang po ay isuriin ito at alamin kung merong bang prima facie evidence at sapat na ba yung ebidensya para maihain yung kaso in court. Maliban po sa 5 kaso na yon na nirefer ng ombudsman sa DOJ, nasabi rin po namin dati na yung mga cases on tax evasion din po na isinampa ng BAR sa DOJ. Opo. So, po yan ay ongoing preliminary investigation. Pero ano po yan yun, ongoing pa po yung PI. So hindi pa po siya submitted for resolution. Okay. So I mean, we could expect developments with respect to these cases in the near future. Within the month po, makakasigurado po ang taong bayan na may development po dito, no? Kamusta po ba yung pakikipag-ugnayan ng mag-asawang Diskaya sa DOJ? Sa ngayon po, no, Sir Rafi, walang aktibong pakikipag-ugnayan sa Diskaya. So hanggat sila po ay lumapit at sabihin nila na handa na sila mag-tell all, ngayon ay we will maintain status quo and we will stick by our rules and that we will have to impose conditions before a person could be granted immunity Pero bukas privileges under the law. Pero bukas pa rin po ang DOJ sa posibilidad na ito na mag-tell all sila at lumapit sila sa inyo. Opo, syempre ang goal po namin dito, ang hangarin namin ay to ferret out the truth. Hanapin po ang katotohanan. So kung may ibibigay po ang mga Diskaya o kahit sino pong aplikante for state witness ng impormasyon na makakatulong talaga sa investigasyon namin, sa pag-uusig namin ng mga kaso, ay bukas pa rin po ang kagawaran. No? Okay. Marami po tayong abangan mula sa DOJ. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you rin po. Maraming salamat. Ayan po si DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez.